Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, especially po sa lahat ng ating mga viewers. Muli po ay inanyayahan namin kayo na patuloy niyo po kami samahan upang patuloy po natin na mabigyan ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng mga papuring awit para sa Kanya. Bago po tayo umawit, worship po natin ang Panginoon. Let's welcome the Holy Spirit. Let's adore Him. Let's give the highest praise to the King of Kings. Yes, Jesus, we worship you, we honor you, we adore you, God. We exalt your name. You are welcome in our hearts, O Lord. In this place, O God. Continue to pour out your power. Continue to pour out your glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan na malaya namin nararanasan, Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God.
exalt your name. Oh, hallelujah, Lord, we bless your name. We exalt your name. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your spirit. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you. We give you the highest praise and adoration. And this is our prayer. And all God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga first time na nanonood at sa mga many times and all the times. Muli ay magkakasama-sama po tayo upang pag-aralan ng salita ng Panginoon. Kumusta na po kayo dyan? Marahil ang iba po ay naiinip o gusto na talagang pumunta sa mga malalayong lugar. Darating po tayo dyan sa ating pamamasyal at naniniwala ako na mapapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na ito. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol sa exercise o ehersisyo. Sino po dito yung nag-e-exercise? Nakakalungkot lang po no, kapag tayo nagkakasakit, kapag tayo po ay nangihina o humihina po yung ating katawan, doon lang po tayo nag-e-exercise. Subalit, pinapatunayan ng medical o ayon sa pag-aaral na ang pag-ehersisyo sa katawan ay maganda at ito po ay nakakatulong sa pisikal na kalusugan upang maiwasan po ang karamdaman. Kaya nawa, tayo po ay parating nag-e-exercise. At least sa 15 minuto araw-araw, ito po ay makakatulong sa atin. Ano po ba yung exercise? Dalawa po ang exercise na sinasabi ng Biblia. Ito po yung una, physical at sa spiritual. How do you exercise your faith o our faith? Paano po natin ine-ehersisyo ang ating pananampalataya? Developing your faith or developing your faith. Faith is like a muscle. Ayan, I have a muscle, you have a muscle. Lahat po tayo ay may muscle. Kapag hindi po natin ginagamit ang ating kamay, halimbawa ito pong aking kaliwang kamay. Kapag hindi po natin ito gagamitin ng 1 o 2 linggo, maaring ang isang tasa o isang libro na bubuhatin po natin ay hindi po natin makakaya sapagkat nanghihina po ang ating katawan. Dahil hindi nga po natin nagamit ang ating bahagi o mga bahagi ng ating katawan. Tulad po ng sinabi ko na yung kaliwang kamay ko, kapag hindi po yan nagamit o hindi ko ginamit ng 1 o 2 linggo, hindi po ito magiging maganda o hindi po ito magiging malusog at hindi makakabuhat kahit isang tasa o isang libro. Bakit po kailangan po natin mag-exercise? Kapag hindi po nag-exercise o na-ehersisyo ang spiritual, ito po ay tinatawag na spiritual atrophy. Ano po ba yung atrophy? Ito po yung hindi natin nagagamit. Atrophy o spiritual atrophy is a wasting away, arrested or hindered development because of lack of use. Ang atrophy po ay ito po yung hindi po natin nagagamit ang isang bagay at nagiging hadlang upang hindi po magamit ng tama. Ang atrophy din po ay hindi madalas gamitin. Kahit po sa Roma Kabanata 4, mga talatang 20 hanggang 23, hindi ko na lamang po babasahin, si Moses po, rather si Abraham po ay hindi
nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ang sabi po doon sa Roma, Kabanata 4, na si Abraham, kahit hindi po niya nakikita ang mga bagay na pinananampalatayaan niya, siya po ay hindi nag-alinlangan. Spiritual exercises from the Bible. May mga ehersisyo po na sinasabi patungkol sa salita ng Panginoon. 3 pong faith o 3 faith exercises. May 3 pong ehersisyo, rather, ang pananampalataya. Una, ilarawan sa isip ang iyong pananampalataya or visualize your faith. Paano po natin ilalarawan? Halimbawa po, may nakita ka na isang bagay, ilalarawan po natin sa ating isip. See it, this called eyes of faith or faith has eyes. Ang ating pong pananampalataya ay mayroong mga mata. Agree po ba tayo doon? Tayo pong mga mananampalataya ay mayroong mata. Yung mga nakikita natin, hindi nakikita ng hindi mananampalataya. Faith has eyes. Mayroon po tayong mga mata. Hindi po third eye. Hindi po ito third eye na sinasabi ng mga manghuhula. Kung ano po yung madalas po nating nakikita, ito po yung nagiging buhay o ito po yung nagkakaroon ng epekto sa ating isip. Halimbawa po yung movie, kung tayo po yung nanonood ng movie, kapag nakita po natin yung movie o mga teledrama, kamusta na po yung drama po natin sa hapon? Yan, kamusta na po si Rome? Si Georgia, yan, yung mga TV o teledrama o puso. Ang sabi nga po, puso ng hapon. Kung ito po yung ating nakikita parati, ito po yung iniisip po natin. Ang sabi po sa Isaias Kabanata 43, talatang 11, masdan mo ako at gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan o daraanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Isaiah 43 verse 19, na ang Diyos ay gumagawa na po ng mga himala. Gumagawa po ng mga bagay na gusto pong gawin ng ating Panginoon. Hindi man natin nakikita, pero ang Diyos ay gumagawa na po. Yan po yung sabi ng ating Panginoon. Ang halimbawa po na sinabi ng Diyos ay disyerto. Ang disyerto po ay walang tubig, walang puno. Subalit, ang sabi ng Panginoon, pwede siyang maglagay ng puno, pwede niyang patubigan ang disyerto. Sa atin po ba, meron po ba tayong mga disyerto natutuyo na po? O maaaring yung ating pong pananampalataya ay humihina. Ang sabi po ng Panginoon, yung mga disyerto ay pwedeng lagyan ng tubig at yung mga tagtuyot ay pwedeng maging luntian o pwedeng mabuhay na muli. Binigyan tayo ng Diyos ng isip. Kaya mag-isip po tayo ng tama ayon sa pangako ng Panginoon. Isipin po natin yung mga bagay patungkol sa Diyos, lalo na po ngayon sa mga huling araw. Ano po yung iniisip natin? Kung ano po yung iniisip po natin, ito po yung madalas nating ginagawa. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay gumagawa na ng himala kahit hindi pa po natin nakikita. Ang sabi rin po sa Genesis Kabanata 15, talatang 5, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan ka pararamihin o ganyan karami ang magiging lahi mo. Pinakita ng Diyos
kay Abraham yung bituin sa langit. At ang pangako ng Diyos kay Abraham, na dadami po ang kanyang mga lahi. At si Abraham ay nagkaroon ng anak sa edad niyang 100 na si Isaac. Bagamat isa lang po ang kanyang physical o biological na anak, si Abraham po ay naging isang ama ng pananampalataya at siya po ang isang ama natin sa pananampalataya. Natupad po ang pangako ng Diyos. Inisip po ni Abraham na ito po'y mangyayari, kaya nga po ito ay nangyari. Ang tamang pag-iisip o kapag tayo po ay nag-iisip ng tama, ito po'y nagbubunga ng paglago sa ating pananampalataya. Kung nag-iisip po tayo ng negative, ang ating pananampalataya ay humihina at posible ng ating pag-iisip ay maging mabuhay o pwede po na hindi maging malusog. Pangalawa, isatinig ang iyong pananampalataya. Ano po ba yung isatinig? Sabihin, speak. Say it. This is called words of faith or faith has a tongue. Ulitin ko po. Sabihin po natin yung pananampalataya natin, ideklara po natin ang ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay mayroong dila. Sino po dito yung walang dila? Lahat po tayo may dila. Agree po ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Lahat po ay mayroong dila. Ewan ko lang po kung may mga taong walang dila. Subalit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng dila upang ideklara po natin ang ating pananampalataya. Sabihin po natin, mayroong pag-asa. Lahat ng mga iniisip natin na magaganda at pangako ng Diyos, sabihin po natin, may kapangyarihan ang dila. Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanata 18, talatang 21, ang ibig sabihin po, kapag ang dila po natin ay nagsalita ng negative, iyan po yung mangyayari sa atin sa buong maghapon. Kapag tayo nagsalita ng mga negative, pwedeng manghina ang ating pananampalataya. Kaya yung dila po ay pwedeng magbigay ng kalakasan, pwedeng magbigay ng kaguluhan. Kaya piliin po natin na magsalita ng mga tama at ayon sa salita ng Diyos. Na kahit nakikita natin sa panahon ng pandemyang ito, sabihin po natin na mayroong pag-asa. Na kahit nawawalan po tayo ng pag-asa, nakikita po ng ating dalawang mata na tila baga wala na pong pag-asa. Sabihin po natin may pag-asa. Na kahit sinabi ng doktor na ikaw ay hindi nagagaling, na kahit sinabihan ng doktor na ikaw ay mayroon ng taning o mayroon ng taning ang iyong buhay, sabihin mo, mayroong pag-asa. May kagalingan. Mayroong Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa. Kaya piliin po natin sa lahat ng ating sinasabi ay pawang mga positibo, pawang nagbibigay ng kalakasan. Bigkasin ng ating mga dila ang mga salita na nagbibigay ng kapayapaan. Bigkasin po natin sa bawat mga salita po natin sa ating mga anak ang mga buhay na salita. Bigkasin po natin at pakawalan sa ating mga dila na namumutawi sa ating mga dila ang pangako ng Diyos na kahit kailan hindi ka niya pababayaan. Iwasan po natin magsalita ng mga negative sapagkat kung ano yung sinasabi mo, iyan ang magaganap sa iyong sarili at ang nakakalungkot pwede pong mangyari sa iyong pamilya. Faith is the language of God. Ulitin ko po, ang pananampalataya po ay lengguwahe ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya po ito. Nilikha ng Diyos ang langit
sa pamamagitan ng dila. Sa pamamagitan na sinabi niya magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga ibon na lumilipad sa himpapawid. At iyan po ay naganap. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganon din diwa ng pananampalataya, nagsasalita ka na dahil kami sumasampalataya. Amen po ba doon? Ang mundo ay nabuo sa pamamagitan ng salita. Amen po. Amen. Magsalita po tayo ng mga patungkol sa salita ng Diyos. Mga pangako niya, nilikha ang mundo sa pamamagitan ng salita. Yan po ay ating mababasa sa Genesis 1. Ang sabi din po sa Roma Kabanata 4, talatang 17 ng letter B, ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Amen. Ang Diyos po ay nagbibigay ng mga bagay na kahit hindi mo pa sinasabi, ito po'y kanyang gagawin. Ang sabi po sa Awit Kabanata 33, talatang 9, ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw na pusa. Ganoong kapangyarihan o ganoon po makapangyarihan ang salita. Kung ang Diyos ay nagsalita, nilikha niya ang buong mundo. Ganon din po tayo kung gusto po nating lumikha ng masayang pamilya, kung gusto po nating lumikha ng mga magandang personal na pangarap natin sa buhay, magsalita po tayo ng naaayon sa salita ng Diyos. Magsalita po tayo ng mga positibo. Kahit po nasa huling araw na po tayo na pahirap ng pahirap ang mundo, sabihin pa rin po natin na mayroong pag-asa. May Diyos na tutulong sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa ating lahat. Kahit ang bundok ay kaya pong palipatin sa pamamagitan ng salita. Ano po yung bundok na mayroon po tayo? Pwede pong ito'y problema. Sinasabi natin, ay nako, gabundok na ang aking problema. Gabundok na ang aking iniisip. Gabundok na ang aking babayaran. Gabundok na ang aking utang. Gabundok na ang aking kalungkutan. Subalit, ang sinasabi ng Biblia, bigkasin mo, kahit kabundok ang iyong problema, mayroong gumawa ng bundok at ang bundok na iyan ay ginawa ng Diyos. Kung ang problema ay ang iyong pinansyal o anumang problema, mayroong Diyos na tutulong sa bundok mo. Faith can move mountains. Ulitin ko po, kapag sinabi natin na mayroong pag-asa sa ating problema, and then God will do it. Ulitin ko po, gagawin po iyan ng Diyos. 3 pananampalataya na kailangan nating i-ehersisyo, exercise. 3 faith exercises. Number 1, ilarawan sa isip ang iyong pananampalataya. Visualize your faith. Number 2, isatinig o sabihin ang iyong pananampalataya or verbalize your faith. And number 3, isabuhay ang iyong pananampalataya or actualize your faith. Paano po natin isasapamuhay ang ating pananampalataya? Una, isa sa isip. Pangalawa, sasabihin po natin at kung ano po yung iniisip po natin, ano po yung sinasabi ng ating dila, kailangang isapamuhay po natin. Ang sabi nga, walk your talk. Step out. This is a called act of faith or faith needs to be actualized. Kahit sinasabi natin mayroong pag-asa, pero wala naman tayong pag-asa sa ating muka.
pinagdududahan natin ang salita ng Diyos and then hindi po magaganap. Faith without works is dead. Ulitin ko po, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Iyan po yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi po sa Santiago, Kabanata 2, talatang 21, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Bakit kinalugdan ng Diyos si Abraham? Dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Hindi ba? Si Abraham po ay naging ama ng maraming bansa. Hindi lamang dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa gawa. Ano po yung gawa? Ibinigay po ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Mayroon pong kalakip na gawa. Madalas, yung pong mga mahalaga sa atin, ang gustong bigay o gustong ibigay natin sa Diyos. Kaya ito po yung ating pananampalataya na mayroon pong gawa. Talatang 22 ng Santiago, Kabanata 2. Dito ay makikita mong may kalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa. Hindi dahil sa kanyang pananampalataya. Lamang patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang Diyos po tumitingin sa pananampalataya. Subalit ang Diyos po ay naghahanap ng gawa. Hindi lamang basta nananampalataya sa isip, hindi lamang basta sinasabi o binibigkas ang pananampalataya. Kailangan mayroon po tayong ginagawa. Ang pananampalataya kung walang gawa ay patay. Faith without point of contact is powerless. Ulitin ko po, ang pananampalatayang walang nag-uugnay ay hindi malakas o hindi makapangyarihan. The point of contact is always obedience. Ulitin ko po, kung gusto po natin na magkaroon o gusto po nating malugod ang Diyos sa ating pananampalataya, kasama po dito yung sinasabi na palagi po tayong sumusunod. Meron po tayong pananampalataya, ginagawa po natin at kailangan po sumusunod po tayo sa salita ng Diyos. Faith is the belief of action. Ang pananampalataya ay pinaniniwalaan dahil sa mga gawa. It is belief combined with expectation and action. Ang pananampalataya kailangan laging magkasama po ito. Yung tayo'y umaasa at kung tayo po'y umaasa, kailangan meron din po tayong ginagawa. Hindi yung puro pananampalataya. Okay po ang pananampalataya. Subalit kailangan meron din po tayong ginagawa. Halimbawa po, ako'y pagpapalain ng Diyos, hindi ka naman kumikilos. Ako'y tinatamad. Or gusto mong sabihin na ako ay masipag, pero lagi ka namang tinatamad. Sinasabi mong masaya ka, pero nalulungkot ka. Sa loob ng puso mo, ikaw ay may kalungkutan. Then, kailangan kokontrahin natin sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya ay hinahanapan ng gawa. 3 pananampalataya na kailangan nating i-exercise. 3 faith exercise. Number 1, ilarawan sa isip ang iyong pananampalataya o visualize your faith. Number 2, isatinig o sabihin ang iyong pananampalataya or verbalize your faith. And number 3, isabuhay ang iyong pananampalataya o actualize your faith. Kailangan po kumikilos po tayo. Kailangan masipag, mayroon po tayong gawa. At ang pananampalataya ay binigay ng Panginoon.
Sa mga first time po o sa mga una pong nanood ng video na ito o ng gawain po ng BCA online, ay inaanyayahan ko po na tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Ang sabi po sa Juan Kabanata 3, talatang 16, sapagkat gano'n lamang ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit, ibinigay niya si Kristo upang ang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya inaanyayahan ko po na ipikit po natin ang ating mga mata sa lahat po ng mga first time nanonood, na bibigyan po kayo ng pananampalataya at nawa bago dumating ang Panginoon ay makapiling po natin siya. Sige po, tayo po ay pumikit. Jesucristo, ulitin niyo po, Jesucristo, ako po ay humihingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako, Jesucristo. Sa mga sandaling ito, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Sige po, sabihin niyo, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kita, Jesus. Pinapapasok kita, Jesus. Tinatanggap kita, Jesucristo, nananampalataya ako. At sa mga sandaling ito, na ikaw ang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat po, Jesus, sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. At ako po ay nananampalataya na ang aking pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Kayo na lang po ang ipapanalangin ko sa mga first time na tumanggap. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nanampalataya sa iyo, Jesus, at alam ko na pinatawad mo sila ayon sa iyong salita at ang kanilang pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Sa mga matagal na pong nanonood, all the time, many time, tayo nang po ay hihingi ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay galing sa Diyos. Ibinibigay po sa atin. Hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman nyo ngayon. Maaaring nanghihina po kayo. Maaaring may sakit po kayo ngayon. Humingi tayo ng pananampalataya na kung ano man po yung ating pangailangan, ito po ay ibibigay ng Diyos. Sige po, tayo po ay muling pumikit na lahat. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyong harapan sa mga sandaling ito. Narinig po namin ang iyong salita na ang pananampalataya ay kailangang may mabuting kaisipan, may mabuting pananalita at may kalakip na gawa. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng ganitong pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malakas na pananampalataya na sa kabila ng pandemyang ito, mapapagtagumpayan namin ang lahat ng mga dumarating na pagsubok sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Palakasin mo, Panginoon, ang mga nanghihina. Pagalingin mo sila, O Diyos. Sa pamamagitan ng latay ng iyong katawan, ang lahat ng may karamdaman ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Sabihin niyo po, I receive. Ganon din po, O Diyos, sa lahat ng mga nangangailangan ng pinansyal, pagpalain mo sila, Panginoon. Sa mga nalulumbay, Panginoon, pagpalain mo sila ng kagalakan. Sa mga nag-aalinlangan, Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, ng kapayapaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita. At ito po'y tinatayuan namin sa mga sandaling ito. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa pananampalataya na ibinigay mo sa amin. At nawa sa buong linggong ito na darating, ang aming pananampalataya ay malakas, masigasig, masipag. Pagpalain mo ito, Panginoon, at tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pasasalamat, ang pagbabalik ng pinakamataas na papuri, pagsamba, at paggalang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, at ang lahat ng nananampalataya at mananampalataya ay magsabi ng
Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God bless us all. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa buong linggong ito.